Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo. At ganun din sa mga naghahanap pa kay Kristo at naghahanap ng relasyon o gusto nilang malaman ng mga bagay tungkol sa tamang aral tungkol sa Diyos. Totoo bang may Diyos? Paano ko makakarelasyon ng Diyos? Paano ba siya gagalaw sa buhay ko? Paano ba niya ako patatakbuhin sa gusto niya? Willing ako. Pero yung iba, kaya lang naman nila gusto makilala ang Diyos kasi kumbaga meron silang hihingi o gusto nilang maligtas pero wala naman palang balak sumunod. Ayaw nilang pakialamanan sila ng Diyos. Yan ang mahirap. Yung iba, chika-chika, rinig-rinig, pero hindi gustong gawin ng nais ng Diyos o maging follower ni Kristo. Marami kasing pinapagawa. Ang Panginoong Diyos, si Kristo, marami siyang pinapagawa na inihabilin sa alagad at dapat gawin ng mga tunay na susunod sa Kanya. Siyempre, isa na yung mga paglayo sa kasalanan, pamumuhay na matuwid, pagtutuwid ng dapat ituwid sa maling ginawa, itapon ang kasalanan, maging patutuwa, asin at ilaw, mag-akay ng mga natisod, wala pang relasyon sa Diyos. So, itong channel na ito ay ginawa for that. Because may dati akong inaakay ng mga maliliit pa sila, nagsilakihan sila, nagkahiwa-hiwalay na kami, nagbalik ako sa sariling bayan, at sabi nila, gumawa ng channel upang marinig nila yung mga kanta dati na pinapakanta ko ng maliliit sila o makarinig sila ng aral na naniniwala sila na ako ay isang lingkod din ng Diyos at gusto nilang marinig ang aking opinion o aral ng Diyos na ibinigay sa inyong lingkod. At so ito nga po yung ating tatapikin na pag-aaralan ay tungkol dito sa itong isang babae na ipinost ng isang vloggers or may takot din sa Diyos na pinaliwanag niya na kasi itong babaeng ito ay atheist, hindi naniniwala sa Diyos. So, kinumbinsi niya ito na na may Diyos. Tingnan mo yung mga nilikha, creation ng Diyos, bundok, dagat, halaman, yan, yung mga totoo naman sinasabi ko yan sa Bible, na makikilala ang Diyos sa kanyang mga nilikha, sa kanyang creation. Okay, nasa Roma iyan, chapter 1, nandyan din yan sa Psalm 19:1. Sa mga nilikha ng Diyos makikita ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagka-Diyos. Kaya huwag natin sabihing walang Diyos. At iyan ay talagang sinabi ng Diyos, we have to believe on it. Pero maraming tao, di mo rin masisi, alam na nilang nilikha yan, pero hindi ko makita yung larawan ng Diyos sa halaman, sa bundok, sa kalangitan, yan, hindi ko makita. I mean, I need a vivid example. Parang ako noon, di ba? Gusto ko makakita ng Diablo. Tiyanak, wala akong makita. Nasaan ba yung kapring yan? Nasaan ba yung anghel na yan? Sabi ko, yung mga lintik na yan. Yung Diyos na yan, nasaan ba yan? Sabi ko. Bakit di ka naman makita-kita? Bakit di magparamdam? Bakit manalain ka? Wala rin namang ginagawa. Mag-ayuno ka? Wala rin ginagawa. Tsaka maglingkod ka? Wala rin ginagawa. Panay, parang kajabluhan yung nangyayari sa buhay. So, ang nangyari pala, hindi ako tunay na nagsuko ng buhay para sumunod at maging bibig niya. At lagi akong tumatakbo. Ayoko, may plano akong sarili. Gusto ko rin siya. Pero yung papagawa niya na mabibigat, pwede. Kailangan ako masunod. So, yun ang maling pagsuko ng buhay. Maraming ganyan ho. Kaya tingnan yung buhay nila nasa kasalanan. Kaya tingnan yung buhay nila, lakad nila, hindi lakad ni Kristo. Hindi sila follower ni Christ. Mababaw, super babaw na pagtanggap, na pagsuko ng buhay. Super babaw na pagpapasakop kuno kay Kristo. Super babaw na pagtalikod sa kasalanan. Super babaw na pagpapabautismo, ilang bautismo na pero hindi pa pala handang sumunod. Babalikan ng kasalanan, hahawakan sapagkat ako'y tao lamang isasagot. Hindi ganoon. Meron pang babae ko nakausap, bagamat yung isang pastor na kaibigan ko na magka-espiritu kami. Binisita natin, tayo ay inudyukan ng Diyos.
Mayroong isang babae na nag-aaral, di umano yung asawa niya ay lasinggero na aksidente. And siya ay naglilingkod o tumutulong o caretaker sa isang gawain ng makadiyos daw. Pero siya ay napag-usapan namin yung tungkol sa mga lingkod, mga anointing. Hindi raw malalaman ng tao ang may anointing. Hindi lahat ng taong makikita natin ay may anointing, ay inanoint ng Diyos. Baka inanoint lang yan ng organization na corrupt, na puro pera, pinapahayo sila para pagkaperahan pag sila ay merong naitayong gawain o nakawin pa yung gawain nila. Maraming ganyang organization sa Pilipinas. Yung pera-pera parang ira ng barangay, yung gusto nila, lahat ng member nila magpadala ng pera dun sa kanilang main na. Samantalang sila lamang ay nakikidikit sa mga maliliit na simbahan sa kaprobinsyahan para pagkakitaan pala. Pero wala naman na itutulong, talagang mga kawatan at mga kalakalang salita ng Diyos. At talagang pera lamang, pa-Kristiyano kuno. Mga Bible school pa na ganyan. Maraming ganyan sa ibang bansa at sa Pilipinas na talagang pinagkakaperahan lamang ang salita ng Diyos. Mga karumal-dumal na mga manggagawa o mga Bible school o mga churches, no? Hindi para ituro ang aral ng katuwirang kabanalan at pag-akay ng kaluluwa at pagtuturo ng relasyon, kundi ritual na paglilingkod. Ritual at makakulimbat ng pera. Nagpapayaman sila at ng pamilya nila. So hindi lahat ho ay anointed. May naalala pa ako isa kong kabataang dati na children, nung nakaalam ng konti sa Biblia, nag-alapastora, pagkatapos mali ang pangunawa sa mga anointing. Na lahat ng makikita niyang nagpakilala na lang na lingkod ng Diyos, bishop, pastor, lingkod na. Tingnan mo sa buhay. Tingnan mo kung talagang inanoint sila ng Diyos. Tingnan mo kung nakikita sa kanila yung karakter ng isang tunay na lingkod ng Diyos. O sila ay lingkod ng Diablo. Yun ang tingnan nyo, may anak ng Diablo, may anak ng Diyos. Nasa Juan 1, Juan 3. Makikita mo yan. Kaya may tapat at hindi. Alam ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Pinag-iingat tayo. Huwag tayong kakamay, makikisalo, makikikain kung sila ay hihuwad talaga. Huwag mo ituturing sila. Pagsabihan mo, pag talagang hindi, itiwalag yan. Huwag niyong ituring na kapatid. Talagang hindi nyo kapatid yan because iba lakad, iba espiritu, iba buhay. Madali magsabing may anointing. Yung anointing nakikita yun sa katuwiran at kabanalan, ang aral na dala niya. Hindi yan rapist, hindi yan manyakis, hindi yan mag-aagaw ng mga simbahan, hindi yan mag-aagaw ng mga katungkulan, hindi yan mag-aagaw ng lupa, hindi yan bugbugero ng anak, hindi yan malupit, hindi yan talagang, hindi yung sira ang tuktok nila. Hindi sila katulad ang mga matuwid na lingkod nabubuhay hindi sa makamundong paraan, kundi sa katuwiran, kabanalan, pagdala ng tamang aral, pagtuturo ng tamang aral, pagsaway sa mga huwad, mga nakalimot, malalaman mo kung talagang ang tunay ang Diyos, ang tunay ang mga lingkod ng Diyos. Katulad si David, na nagkasala si David, siya ay lingkod ng Diyos bilang hari, hindi siya propeta. Kaya nga may propetang kinakausap ng Diyos para pagsabihan siya. Pag naliligaw, pagsasabihan, gaya nila Saul at Samson. Pinasasabihan sila, paparusahan sila ng Diyos, iniwan na sila ng Diyos. Kaya sila ay tauhan lang ng Diyos na pinapaganap bilang hari, pero tinatanggal ng Diyos ang anointing sa kanila. Tinatanggal ng Diyos ang pahid sa kanila at papurusan sila ng Diyos kapag hindi sila susunod. Buti, nung pinagsabihan, nagsisisi. Yan yung mga tunay na sa ang puso ay sa Diyos. Nagkamali talagang tunay. Handang magsisi, handang ituwid yung pagkakamali. Maraming iba, tulad ni Haring Saul, hindi napatutuwid. Kaya pinaparusahan ng Diyos kahit ang Israel. Dami ng karanasan ho tayo dyan na mga nag-akalang sila ay maliit na Diyos, sila ay makapangyarihan, sila ay ginamit ang Biblia sa mga kalokohan, sinira ang pangalan ni Kristo, ang daming sinipayo. Wala, pinurusahan ng kamatayan din ng Diyos. Kasi akala nila sila ay lingkod ng Diyos, hindi pala. Hindi lang anointing. Kaya mahalaga ho yung pagkakaroon ng tamang taga-akay, tamang magtuturo. Hindi ang paghawak ng mga iglesia o gawain ay para magkasayahan tayo, magpolitikahan tayo dito, magsosyalan tayo, kundi mag-display ng ganda ng damit o alahas natin, kundi tayo ay maging patutuo sa katuwirang kabanalan at pagtuturo ng relasyon sa Diyos. Paano kung mga walang relasyon sa Diyos at mga kambing at hindi tupa ng Diyos? Ano ituturo nila sa lahat ng papasok? Ano ituturo nila sa mga anak? Ano ituturo sa mga kasamahan sa trabaho? Wala. Kundi pupulaan pa sila because tunay na hindi pa sila
maka-Diyos, tunay na hindi nagsuko ng buhay, tunay ang buhay nila ay larawan ng kamunduhan, hindi ng kadyosan. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5:16, "Let your light shine before men that they may see your good deeds," hindi bad deeds, "and they may glorify your Father in heaven." Kung masama ang nakikita sa buhay natin, hindi maluluwalhati ang Diyos. Kasiraan tayo ni Kristo. At pag pinagsabihan kayo, ng tunay na alagad ni Kristo na may espiritu, makinig kayo. Pag hindi makinig, kalimitan, mayroong kasunod yan. Dahil pinasasabihan na ng Diyos yung nagkakasala, yung nakalimot, yung nagpapaloko sa dyablo, yung gusto niya yung landas ng dyablo. Pag pinagsabihan sila ng Diyos, hindi nakinig. Nakakatakot ang kasunod. Yes, totoo ho yun. Kaya hindi, wag natin akalain. Minsan may mga inanoint at talagang paparusahan ng Diyos dahil talagang kasiraan na sila. Nagsising tutunay. Tinuwid yung dapat ituwid. Binalik yung ninakaw. Talagang inayos, nilayuan ng kasalanan. Talagang tinuwid. Yan ang mga tunay na handang magpabago. Okay? Hindi laban sa Diyos. Nakakatakot yung laban ka sa Diyos na pinagsasabihan ka na ng mali. Kang galang sa Diyos at sa lingkod ng Diyos na nagbababala sa iyo ng karumihan, kadugyutan mo. Kaya yung mga tao, wala silang makitang example ng pagiging maka-Diyos. Yung mundong nilikha, hindi sapat sa kanila yun. Kailangan nila makakita rin ng tao. Marami rin mga tao maka-Diyos pero kadugyutan ng buhay, ang pamumuhay, nangangaral pero kadugyutan. Nangangaral pero kasamaan, kalaswaan. Kaya ngayon sabi ni Kristo na mga mangangaral na mga kalakalang salita ng Diyos at mahahalay, layuan, hindi yan sa Diyos. Walang anointing yan. At ang nag-anoint, it's the Holy Spirit, it's God mismo. Okay? Inililay hands lamang kayo ng mga elder ng church or yung mga matutuwid ng mga anak ng Diyos sa may Espiritu ng Diyos. Yun. Pero ang Diyos ang nag-anoint, siya namimili. Hindi yung bulok na organization o bulok na samahan o bulok ng mga tao o walang relasyon sa Diyos. Basta na lang papatong at sige, patungan kita, ikaw ay may anointing na. Hindi. Diyos ang nag-anoint at makikita sa buhay nilang hindi na bumabalik sa kasalanan nang patutuwid sila. Less and sin at patutuong at tunay na bibig ni Kristo at talagang taga-akay ni Kristo. Hindi pera-pera lang. Sa mga uri ng mga huwad na mangangaral, diyan nasisira ang pangalan at gawain ni Kristo. Sila yung panira at tisod. Dahilan kaya wala nang taong maniwalang may Diyos. Kahit sa buhay ng tao, hindi makita ang Diyos. Pero dapat paniwalaan ng tao na ang nilikha niya ay sapat na. Pero siyempre, hindi mo rin may alis. Kailangan nila ng relasyon. Kaya yun yung kapangyarihan ng Holy Spirit na bumababa lamang dun sa mga taong tunay na totoong nagsisi ng kasalanan at tumalikod sa kasalanan at handang magbago at handang magpatotoo na para kay Kristo. Yung sinusunod nila, yung sabi ni John the Baptist na gusto nyo pala maligtas mga anak kayo ng ulupong, magsisikay sa inyong kasalanan, tumalikod kayo sa kasalanan nyo, magpabautismo kayo bilang kapahayagan kayo patay na at mamamatay kay Kristo at susunod na. Yan din yung sabi ni Pedro nung nangaral sa mga tao na nagtanong ang tao, sabi niya magsisisi kayo sa inyong kasalanan, tumalikod kayo sa inyong kasalanan at magpatotoo sa bautismo bilang kayo patay na ipapakita nyo sa tao na ipapa-announce nyo na kayo mamamatay na at na malilibing na, ilulublob kayo sa tubig at yun ay kapahayagan ng parang tuli na patunay na kayo Israelita o kayo ay susunod na kay Kristo. Church ordinance or activity para ipakita na talagang susunod na kayo. So yan lamang, sabi ni Pedro, diyan kayo bababa ng Espiritu Santo at diyan kayo palang mapapatawad. Hindi pa pala tunay na magsusuko ng buhay, hindi pa pala tatalikod sa kasalanan, hindi pa pala tatanggapin si Kristo talagang totoo sa buhay na siya nang paghahariin at talagang ipapahayag sa taong mamamatay na siya. Paano ka bababa ng Holy Spirit? Paano ka patatawarin ang kasalanan mo? Sa una pa lamang, basta tumanggap ka na hindi mo naintindihan. Nagpabautismo ka na hindi mo naintindihan na may tungkulin ka. Na mamamatay ka na sa sarili mo, susunod ka na kay Kristo at siya ang Panginoon. Yan ang problema. So, mahalaga yung Holy Spirit, yung pangunguna, yung pagbaba ng Espiritu ng Diyos. Yan yung anointing ng mga anak na ng Diyos, mananahan sa kanila. Pero pwedeng masipayo din yan, pwedeng lalayas yan, pwedeng tatalikod yan sa'yo kapag ikaw ay nasa kasalanan. Pero yung ikaw ay naglilingkod ng tapat, pinipersecute ka, nasa kagutuman ka, kahirapan,
ay hindi ka iwanan ng pagmamahal ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos o ng Diyos mismo. Pero kapag gusto ikaw ang tumatalikod sa Diyos at ikaw ay literal na gumagawa ng kasalanan at ayaw mo sundin siya, ikaw ang tumatalikod. Merong ganyan, yung alibugang anak, ganyan nga, kaya naputol eh. Si David nung gumawa ng kasalanan, di ba, iniwan ng Diyos, iniwan ng presensya ng Diyos, na iniwan ng Espiritu ng Diyos, di ba? At kailangan mamatay siya sa kamanya-kanya, di ba? At pagpatay sa asawa, si Urias, ng babaeng inaagaw niya na si Batseba. Pero nagbalik sa Diyos, nagpakumbaba, di ba? Nung sinita siya ng propeta, Nathan. So, ganoon din kay Samson. Eh, mga kamanyakan ninyo kay Delilah. Di ba? Ibinulgar pa niya yung sikretong ayaw ng Diyos ibulgar na ang sikreto ay nasa buhok niya na huwag ipaputol. Eh, sige, sumigis siya sa pagkahumaling sa babae kay Delilah. O, ano nangyari? Diba? Iniwan siya ng Diyos, diba? Buti lang nagsisi. At sa pagsisisi niyang tunay, siya ay ginamit pa ng Diyos ng tagapagtanggol. Si David ay ginamit pa rin, diba? Kaya ingat kayo, tingnan si Solomon nahari sa tulad sa kamanyakan ng tatay niya na si Haring David, diba? Si Solomon, diba? Kaya nga nabiyak ang kaharian ng ang lipi ng Israel, diba? Ang daming binabae niya eh. Pinagtayo pa niya ng mga templo at idols. Yan ang mga problema ng mga taong nagsuko sa Diyos tapos tumatalikod. Pag sinabihan, sila naman ay talagang nagsisi. Hindi naman katulad ng iba na pag sabihan mo ng kamalian, akala nila hindi mo sila pwedeng sabihan. Meron pang iba, anointed. Ang Diablo nag-a-anoint sa inyo kapag kayo nasa kasalanan. Diablo sinusunod ninyo, no? Hindi nyo yung wala kayong sinusunod na Diyos, kaya yung anointing wala. Baka yung akala nyo yung anointing nyo noon na dati, na tapat kayo ay nawala. Pero kasalanan na ginagawa ninyo eh. Yun nga lang. Pagsabihan nyo ng talaga may espiritu ng Diyos na anak ng Diyos. Pero kung hindi makinig, ituring yung wala talaga kay Kristo yan. Wala nang anointing yan. Pero huwag niyong patayin, katulad si David, di niya pinatay si Saul kahit may pagkakataon. Touch not the anointed one. Pero yung wala ng anointing yan, di anong ginawa ng Diyos, diba? Pinalipol niya si Saul, diba? Pati anak. Kaya sinasabi ko nga huwag niyong pagsamantalahan ng Diyos at gawain ng Diyos. Ingat kayo doon sa mga nagsasabing may anointing sila, baka anointing ng Diablo yan o gawa-gawa ng mga organisasyon sa mundo na hindi naman talaga ginaguide ng Lord. Makikita nyo yung taong talaga may anointing, talagang lumalayo yan sa kasalanan, bibig siya ng Kristo sa katuwirang kabanalan. Hindi yan kahit kailanman tumutuloy sa pagkakasala. Hindi sila katulad ng mga hari lang. Sila ay talagang mga prophet, mga talagang mensahero ng Diyos sa mga lukulukong mga hari na mga pasaway, no? Tagababala, tagabanta, tagabigay ng parusa. Ganyan ang mga talagang anak ng Diyos. Hindi lang sila tinawag mangaral. Hindi sila tinawag mag-akay. Marami silang katungkulan. Hindi lang magbalik ng kaluluwa na nasawata o napinsala o tinisod ng mga tisod na nagkukunwaring may Diyos, may anointing. Hindi. Kaya yung mga nagkukunwaring may anointing, sawatain nyo yun, i-correct nyo, pagsabihan nyo, baka matakot, sabi ng Biblia. Para hindi sila magtuloy sa kasalanan o maging masamang patutuo ni Kristo o panira ng gawain ni Kristo, baka nagkukunwari yan. O baka hindi pa tunay na nagsuko ng buhay. O kung nagsuko ng buhay, hindi tunay. O baka sila ay kailangang naliligaw lang at pagsabihan talaga para matuwid. Kung sila sa Diyos, patutuwid yan. Pero kung mataas ang ihi niyan, ay talagang pupuksain sila. Talaga pag ang Diyos na nagsabi sa kanila at di nakinig. May anointing, panira si gawain ng Diyos. Suwail sa Diyos. Di anointing ng Diablo na. Doon na siya nakakapit, nakikinig na siya doon. Ang anointing ng Diyos, hindi nananatili yan. Tinatanggal ng Diyos yan sa suwail na niyang mga hinirang o anak o tinawag. Kung literal silang lalayo. Hindi sila sasantuhin ng Diyos o maging mga tunay na anak ng Diyos na gagamitin ng Diyos na magsasalita sa kanila. Magsasaway, magkukorek. Talagang may Diyos, pero kailangan makita ito sa mga buhay ng tunay na anak niya, makita sa mga tunay na lingkod niya.
kinakailangan maniwala tayo sa nilikha niya, sa nilikha niyang mundong ito. Kinakailangan tayo ay mapasakop ng tunay sa Diyos at babaan tayo ng Holy Spirit. Maramdaman natin may Diyos pala na kumakausap sa atin, gumagabay sa atin, nagtuturo sa atin, dahil tunay tayong pasakop sa Diyos. Okay? So may awitin din dito, yung ang nilikhang bagay ng Diyos sa mundong ito, ang kalangitan, ang bituin, ang araw, ang mundong ito ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng pagiging Diyos ng Diyos. Kaya maniwala tayo. Do you believe in God? No. So you're an atheist? Yes. Why? I don't think there's enough proof to say that there is a God. If I gave you proof, would you change your mind? Yeah, it would have to be pretty good proof. Every building is proof of a builder. Every painting is scientific proof of a painter. We know that because a building cannot build itself. It's impossible. A builder could have died 100 years ago, but you know there was a builder because the building's there. Creation is evidence of a creator. Flowers and birds and trees, the sun, the moon, the stars, puppies and kittens. All these things are evidence of the genius of God's creative hand. An atheist believes the scientific impossibility that nothing created everything. If you believe there was no creator, then everything was created by nothing, not from nothing, but by nothing, and that's scientifically impossible. Who created God? God is without the dimension of time. We are in time, we have to wait for time to pass, but God dwells in eternity, and that's where you're going to go when you die.